Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kiner. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Ayon kay Kiner, nagkaroon siya ng malubhang sakit. Ipinatingin sa doktor at sumailalim sa endoscopy. Napag-alaman ng binatang may ulcer siya at kumakalat sa bituka na tila kalmot ng maliit na ibon. Nagdudulot ito ng gastritis na pinagmumula ng pananakit ng tiyan, panghihilab, pagkahilo at marami pang iba. Ang pinakamasaklap, kapag lumala ay maaaring pagmula ng pagdurugo hanggang sa humantong na sa pagdatae ng dugo at ikamatay dahil sa komplikasyon. May mga gamot na nireseta ang doktor. Sobrang mamahal na mga ito kaya kinulang ng pera. Sapilitan siyang kumuha ng mas mura, habang ang iba naman ay hinanap nila sa generic ang butika. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nangangamba ang binata sapagkat nilihim niya sa mga magulang na dumudumi na siya ng dugo. Malaking pagsisisi ni Kiner. Iginugol niya ang sarili sa malupitang trabaho sa syudad at minsan ay nalilipasan ng gutom. Ayon sa kanya, dapat ay karaniwang sakit lamang ito. Ngunit umiinom pa ng alak ang binata ng walang kain. Sa kabila ng lahat, pinagsawalang bahala lamang ni Kiner ang sakit. Ininom ang gamot at nagpahinga ng 1 linggo. Hanggang sa isang umaga, napili ni Kiner na pumunta sa dalampasigan upang mangalap ng kabibe. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagsuka ng dugo si Kiner, kasabay ng panlalabo ng mga mata at pagbigat ng katawan. Hanggang sa napanawa ng paningin at tuluyang hinimatay. Mabuti na lamang, may nakakita kagad sa kanya at dinala sa tahanan. Nagkakagulo pa nga noon. Nangingitim na ang labi ni Kiner ngunit ilang sandali lang. Bumalik ito sa ulirat at pinagtapat sa mga magulang. Ang lihim na itinatago. Hindi mapigilan ng mga magulang na maiyak. Naalaman nila ang sinabi ng doktor na kahihinat na ng anak. Lalo na't nagsusuka na ito ng dugo. Isang pahiwatig na malala na ang sakit ni Kiner. Ngunit hindi na nagpatingin sa doktor ang binata. Ipinagpatuloy lang ang pag-inom ng gamot hanggang sa isang araw. May napuntang manggagamot sa lugar. Kaunting description lamang sa lugar. Ang bahay nila Kiner ay malapit sa dagat at maraming naninirahan. Katamtaman lamang ang laki ng bahay. Isang palapag ngunit sementado. Meron silang kapitbahay na may karamdamang hika. Bukod pa dyan, madalas itong naoospital dahil sa mahina din ang puso. Ngunit gumaling ito at ayon sa mga residente, ang biyasang albularyo ang nagpagaling. Kaya mula noon, ang manggagamot na ito ay palaging nagpupunta sa lugar. Sa oras na pinatawag ng kung sino mang may karamdaman, malalaman o hindi. Sa kabutihang palad, napapagaling naman ito lahat ng sumasangguni. Walang tiwala sa manggagamot ang tatay ni Kiner na tawagin na lang natin sa pangalang Lando. Hindi ito nagpapaniwala sa mga lokal at katutubong pamamaraan. At sa halip, hanggat may pera ay mas pipiliin pa rin niyang magpadoktor. At kung wala namang salapi, hihingi ito ng tulong sa gobyerno.
Ngunit sa pagkakataong yon, ang nanay niya na tawagin na lang natin sa pangalang Tesing ang kumumbinsi kay Tatay Lando at sinabing wala namang mawawala kung susubukan itong ipatingin sa albularyo. Wala namang nagawa pa si Tatay Lando kung hindi ang mapayuko na lamang. Inantay nila ang manggagamot na mapadaan dahil naroon pa ito sa bandang dagat. Hapon na nang mapadaan ang manggagamot. Tinawag ito ni Nanay Tesing na kagad naman siyang binate. Ipinagtapat ni Nanay Tesing ang karamdaman ng anak. Sinabi naman ng albularyong susuriin niya ang binata. Nang masilayan sa beranda si Kiner, tinitigan lang siya nito at kitang-kita na sobrang seryoso. Lumapit ito at tumupo sa tabi ng binata. May kung ano itong hinalukay sa bayong hanggang sa may iniangat na garapa. Pinahiga si Kiner at hinawakan ang tiyan. Sinabi ng albularyong malubha ang sakit ng binata. Makikitang nag-aalala ito. Umiiling pa na tila may mangyayaring masama sa kanya. Tawagin na lang natin sa pangalang Saroy ang manggagamot. Hindi magiging madali ang gamutan mo, iho. Hining, dalhin mo nga ang anak mo sa bahay ko bukas ng umaga. Alam kong alam nyo kung saan ako nakatira. Wika ni Mang Saroy. Pagkatapos, nagpayo pa ito na painumin ng nilagang gabon si Kiner. Magdiktik ng dahon ng malunggay at ito ay iinumin ng binata. Kada 2 oras kahit 1 kutsara lang. Tumungo lang si Nanay Tesing. Habang si Tatay Lando naman, nakasilip lang sa bintana at halatang hindi naniniwala sa manggagamot. Umalis na si Mang Saroy at wala nang ibang sinabi pa sa pamilya. Kayo na lang ng anak mo magpunta, Teseg. May gagawin ako bukas eh. Wika ni Tatay Lando na tila inuunahan na si Nanay Tesing dahil ayaw talaga nitong samahan ang mag-ina. Ginawa naman ni Nanay Tesing ang payo ng manggagamot. Kinahapunan, nanguha ng dahon ng gabon at nilaga. Maya-maya ay dinikdik na ang malunggay at pinainom sa anak. Halos masuka pa nga si Kiner dahil sa pait ng katas na malunggay na tila nabaliktad ang kanyang sikmura. Hanggang kinabukasan, pinuntahan na nila ang tahanan ng manggagamot. Bagaman alam ni Nanay Tesing ang lugar, malayo ito at sobrang tarik ng daanan. Kaya hindi naging madali ang kanilang pagpunta at pahinto-hinto ng lakad. Halos sumuko na si Kiner dahil sa hilo at panlalamig ng katawan. Ngunit hindi pumayag si Nanay Tesing sa sobrang pagdanais ng positibong resulta. Sa oras na masunod ang sinabi ni Mang Saroy. Hanggang sa narating nila ang tahanan ng albularyo, buong akala nila maraming tahanang nakapalibot sa lugar. Ngunit ang nakita lamang nila ay nag-iisang bahay. Doon lang pala sa dalisdis ng bundok maraming nakatira. Si Mang Saroy ay nakadungaw na sa bintana ng maliit na tahanan. Nagawa lamang sa karaniwang kahoy. Nabuhayan naman si Nanay Tesing nang kumaway ang manggagamot sa kanya. Pinaupo sila nito sa tabi ng tahanan, sa may nakahilerang tumpok ng kahoy sa harap ng abuhan. Malilim naman sa lugar. Bagaman nasa itaas ng bundok, napapalibutan ito ng makakapal na puno. Kumuha na mahihigaan si Mang Saroy. Pinahiga si Kiner at hinilot ang buong katawan. Ayon sa manggagamot, dahil mahina na ang sistema ng binata, mabilis nang napasok ang katawan nito ng hangin.
o tinatawag ding panuhot. Ito ang mas nagpapalala sa karamdaman ng binata. Tatanggalin muna ni Mang Saroy ang mga panuhot bilang pangunahing gamutan bago lapatan ng pamamaraang nakasanayan. Naroon lang si Nanay Tising sa uluhan ng anak. Habang si Kiner naman, hindi na maintindihan ang itsura dahil sa madiing pagpisil na manggagamot sa katawan niya. Lahat ng kasukasuan, maliban na lamang sa maselang parte ay hinilot ng matanda. Nang matapos, kumuha ito ng papel. May malaki, may mga maliliit at may dalading kaperasong kahoy na uling sa dulo. Ining, Tesing ang pangalan mo, tama? Ano mang makikita mo ngayon? Huwag mong ipagsasabi sa iba. Dahil hindi pangkaraniwan ang gagawin ko. Ito ang palagi kong sinasabi sa mga pasyenteng nagpupunta rito. Ayaw kong magkaroon ng mga opinyon ng tao sa akin. Lalo na't may iba ding mga manggagamot. Basta't ako lang ang nakakaalam ng pamamaraang ito. Ang importante, maniwala ka lang sa akin. Gagaling at gagaling talaga ang anak mo. Maraming taong nagpagamot pero kulang sa paniniwala. Kaya hindi umuobra ang bisa ng pamamaraan ko. Dapat maniwala ka. Yan ang gagabay sa proseso at tatalab sa katawan. Bueno, mag-uumpisa na ako. Salaysay ni Mang Saroy, kasabay ng pagguhit niya ng kung ano sa papel. Nakapikit ang mga mata ng matanda. May sinasabing hindi nila maintindihan. Tila tunog Indo. Lumilingon-lingon sa paligid at may kung anong hinahatak. Patuloy lamang sa pagguhit ang manggagamot gamit ang uling. Ilang sandali pa, pinataob niya si Kiner. Nilagay sa likod ang isang pahina ng papel. Dumikit ito dahil sa lana at pinatihaya naman ang binata. Binalot ang papel sa buong katawan niya, maliban na lamang sa muka. Hindi pa nakontento ang manggagamot. Kumuha pa ito ng dahon ng saging. Ginuhitan din gamit ang uling. Tinatabunan si Kiner at ng mga sandaling yun. Naiirita na ang binata dahil sa kakaibang nararamdaman sa katawan. Hanggang sa biglang nangati ang lalamunan. Nakaramdam ng pagkauhaw. Napakatagal na ayon kay Kiner. Mga 2 oras nakabalot ang kanyang katawan. Hanggang sa Alam kong nauuhaw ka na. Kapag ganyan, ibig sabihin lang tumatalab ang gamutan. Maniwala ka lang, iho. Ipagpatuloy mo lang ang pagnanasang gumaling. Tsaka huwag mong susukuan ng pag-inom ng gabon at katas na malunggay. Kasama talaga yan sa tuluyan mong pagaling. wika ni Mang Saroy. 1 oras pa ang lumipas. Nakatulog na lamang si Nanay Tising habang nakasandal sa tahanan ni Mang Saroy. Kinuha na ng manggagamot ang mga nakatabon sa katawan ng binata. Kasabay ng pagising niya kay Nanay Tising. Pagbangon ni Kiner, nagpaalam naman si Mang Saroy na aalis lang sandali. Dagdag pa ng albularyo. Antayin lamang siya ng mga ito. May kukunin lamang sa kakawian. May bitbit ang manggagamot na maliit na sugong na tila mag-iigib ng tubig. Tumango lamang ang mag-ina at wala nang ibang sinabi. Habang nakaupo si Kiner sa katre, nararamdaman na niya ang pagginhawa ng katawan niya. At sa pagkakataong yun ay hindi na humihilab ang tiyan. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ng binata
Nang mapansin na wala ng guhit ang mga papel, pati na yung dahon ng saging, mga hulma lamang ang naiwan ngunit wala na ang bakas ng uling. Sinabi niya yon sa ina. Nagulat din ito at kitang-kita ang pagkamangha sa muka. Hinalukay pa ni Kiner ang mga papel. Wala talaga ngunit sobrang init na mga ito. Kaya nagtataka ang binata. Nakakaramdam siya ng init kanina. Ngunit hindi sing-init nang mahawakan ang mga papel. May ihahalin tulad niya ito sa yerong nababad sa init ng araw. Katakatakang matigas din ang mga ito. Maya-maya lang, nakita na nilang paparating ang manggagamot. Pahinto-hinto ito at panayang tingin sa likod na tila nagagalit. Ngunit wala namang nakita ang mag-ina. Mag-isa lamang ang manggagamot. Nang tuluyan itong makalapit, biglang napabuntong hininga si Mang Saroy at ngumiti. Inilapag ang dala sa gilid ng katre at pumasok sa loob ng bahay. Pagkabalik ng albularyo, may dala muli itong maliit na papel. Sinulatan gamit ang tinta. Hinati ng 4 na beses at tiniklop hanggang sa lumiit. Maghanda ka ng lalagyan ng tubig tasing. Ilagay mo ang isa sa mga papel. At kapag natunaw na ang papel, palitan mo ang tubig at ilagay mo ang isa pang papel. 4 ito. Sapat na yan sa 2 linggo. Teka iho, uminom ka ng tubig. Alam kong nauuhaw ka na. Inumin mo ang laman ng kawayang yan. Ay, itong mga bantay talaga ng tubod oh. Nagagalit ang dadamot naman. Pinagbabato pa ako. Napakakukulit talaga ng mga yon. Wika ni Mang Saroy. Nagtataka si Kiner sa huling sinabi ng matanda. Matapos makainom ng tubig, pinili ng binatang magtanong kung sino ba ang bantay ng tubod. Ngumiti naman ang matanda at sinabing mahirap ipaliwanag. Ngunit dahil naniniwala si Kiner sa gamutan, alam niyang maniniwala din ito sa sasabihin niya. Ayon sa manggagamot, ang nabanggit niya ay mga bantay. Nagbibigay sa kanya ng kakayanan upang manggamot. Ang problema nga lang, makukulit ang mga ito at tila laging galit. Isang beses niya lamang itong nakausap ng mabait. Engkanto ito na kung tawagin ay Mukoy. Pangit ang muka. Tila palaka na may malaking mata. Ngunit mabait naman ito. Palagi nga lang galit at tinataboy. Hindi naman nanggagambala at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Nakakaliw talaga ang mga yon. Minsan, panakaw na akong kumukuha ng tubig. Nagalit ba naman? Kahit maayos ang pakikitungo ko. Pero pag may dala akong pagkain, mabait pa sa pusang naglalamping. Lalo na kapag karne ang ibinigay ko. Nagkakagulo pa na parang mga baliw. Galing sa kanila ang mga kataga ko. Ibang lengguwahe at pamamaraan. Nakahanay naman sila sa panig ng ama kaya mabubuting nilalang. Masungit nga lang. Yung kasi talaga ang ugali nila bilang bantay ng tubod. O siya, sige. Maaari na kayong umuwi. Ako na lang ang dadalaw para kumustahin ka, iho. Pero sigurado kung gagaling ka, nahigop na ng katawan mo lahat ng katagang sinulat ko sa papel. Yan ang magsisilbing poder mo habang pinapagaling ka ng malunggay at gabon. Hindi ba't sinabi ko, mabisa ang mga halamang yon? Ang poder ay para lang sa pagpapalakas ng katawan. Depensa sa mga masasama at gabay mo sa araw-araw. Pero hindi nagpapahilom ng sugat. Kaya sinasabayan ko rin ang organiko.
Mahabang salaysay ng matanda. Masasabi ng mag-ina na totoo lahat ng sinabi ni Mang Saroy. Kung iisipin, may punto at basihan ito sa realidad. Ang mga halamang binanggit ng manggagamot ay literal na panghilom ng sugat. Dinagdag lang ang pagiging matatag ng katawan ng binata. Masasabing kahanga-hanga ang kakayanan ng manggagamot dahil unti-unti nang gumaganda ang kalagayan ni Kiner. Hindi na sumusuka at dumudumi ng dugo. Nahihilo o umihilab ang tiyan at higit sa lahat, bumalik na ang gana niya sa pagkain. Ipinagpatuloy ng binata ang pag-inom ng mga halamang payo ng manggagamot. 1 linggo lang ay nakabalik na siya sa trabaho. Sumigla ang muka at kitang-kita ang pananaba. Hindi tinanggap ni Mang Saroy ang salapi na inabot ni Nanay Tising. Ngumiti lamang ito at sinabing, gamitin na lamang ang pera sa pangangailangan sa tahanan. 1 linggo pa ang lumipas. Pinili ni Tatay Landong ipatingin muli sa doktor si Kiner. Hindi naman makatanggi ang mag-ina. Bagaman ramdam nila ang paggaling ng binata, ayaw nilang magalit si Tatay Lando. Maniwala man kayo sa hindi. Nang ipasuri muli si Kiner gamit ang endoscopy, wala na ang maliliit na sugat, ni bakas o peklat sa loob ng tiyan. Sobrang namangha ang doktor at sinabing mabisa ang nireseta niyang gamot sa binata. Dahil sa iba, umaabot pa ng ilang buwan ang inuman. Hindi pa nga lubos nagagaling ang sugat dahil sadyang mahirap gamutin ang karamdaman sa tiyan. Habang ang iba naman, hindi malala pero matagal ang gamutan. Hindi na nila binanggit pa kung ano ang ginawa nila para gumaling. Nagpasalamat na lang sa doktor si Nanay Tising. Umalis na sila sa pagamutan. Pagka-uwi ng tahanan, himalang naroon si Mang Saroy. Nakaupo sa beranda habang nakangiti. Sinalubong kaagad ni Kiner ito ng pagbati at pasasalamat. Dala pa niya ang resulta ng endoscopy na ebidensya na wala na siyang sakit. Walang anuman, iho. Mabuti din yung ipinatingin niyo sa doktor para maging kumbensido kayo na gumagana ang ginagawa ko. Nga pala, iho, meron pa akong dalang papel. Ihalo mo sa tubig at palagi mong iinumin. Kahit hanggang 1 taon. Para mas maging matibay pa ang katawan mo at makayanan ang mabibigat na trabaho. Dumaan lang naman ako sa lugar dahil may nagpagamot din sa akin. Tandaan mo, iho, ang paniniwalang walang katumbas ang gagabay sa iyo. Kagaya ng walang katumbas na pananampalataya natin sa Ama. Magkakasama yon sa buhay, Kiner. Wika ng manggagamot. Kaagad din itong nagpaalam para umalis. Habang si Tatay Lando noon, tinawag pa si Mang Saroy at niyayang kumain. Subalit tumanggi ang matanda dahil nagmamadali siya at sinabi, sa susunod na lang siguro, kahit mag-inuman pa sila ni Tatay Lando. Kitang-kita ni Kiner ang simpatiya ni Tatay Lando na umaayon na ito sa manggagamot. Nakangiti pa ito habang napapailing at tila namamangha. Dahil sa mga nangyaring yon, si Kiner ay nagkaroon ng interes na matuto sa ginagawa ni Mang Saroy. Binisita niya ito at sinabing gusto niyang malaman ang pamamaraan. Tumango lang si Mang Saroy at sinabing, mas maganda dahil may tagasunod na siya. Hindi na nagkaanak pa si Mang Saroy. Biyudo at hindi na piniling mag-asawa muli. Dinala ng manggagamot si Kiner sa tubod. Nakita niyang isa pala itong bato.
na tila sinadya ng kalikasan na maghulmang sandayong o daluyan ng tubig. Maliit lamang ang tubod at ang gilid ay may napakatarik na pangpang na nababalot ng mga lumot. Nakarinig si Kiner sa lugar ng iba't ibang kaluskos. Alam niya sa sarili na hindi ito galing sa tao o hayop. Ang bibilis at maliban pa dyan, tila tulog ng galit na pusang naipit. Yan ang mga mukoy. Animal, nahihiya sila sa'yo. Samantalang sa akin ay walang mga respeto. Nasa distansya lang sila, Kiner. Nakatitig sa'yo at ang babait ng itsura. Makikita mo din ang mga yan sa oras na matuto ka na ng pamamaraan ko. Wika ni Mang Saroy. Ipinaliwanag ng matanda ang tubod. Karaniwang tubig lamang naman pero may bisang pangpalakas. Sa oras na ang uminom ay may malakas na paniniwala sa mga kakaibang bagay. Tinuruan ni Mang Saroy si Kiner. Itinuro niya lahat ng pamamaraan niya. Unti-unting natutunan ng binata ang orasyon. Hindi pala ito sinusulat na literal na makikita ang letra, kung hindi sinusulat habang nag-uusal. Kung anong maiguhit sa papel, yun ang kaukulang orasyon na sinambit ng tao. Tila sulat ito ng doktor at hindi maintindihan. Lahat ng mga naging karanasan ni Kiner na nagpabago sa kanya at nagbigay ng paniniwalang walang katumbas nang dahil lamang sa orasyon sa papel. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kaloy. Taong 1997. Probinsya ng Samar. Anong nangyari? Bakit ang daming pasana naman ang mukha mo? Akala ko ba mag-aararo ka lang ngayong araw? Tanong ni Nanay Munet. Oo nga po, Tay. Ano pong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Susunod sana kami ni Nanay sa bukid para magdala ng tanghalian. Kaso, bigla ka namang umuwi. Saka hinabol ka ba ng kalabaw, Tay? Puro putik yung damit mo. Dagdag ni Kaloy. Manahimik na nga kayong dalawa. Kaloy, kunan mo na lang ako ng tubig at lilinisin ko ang katawan ko. Hindi mapersa itong kamay ko eh. Parang may naipit na ugat. Munet, samahan mo ako at magpapahilot ako mamaya-maya. Mga walang hiyang yon. May araw din sila sa akin. Wala naman akong ginawang masama eh. Pinagtulungan ba naman ako ng mga hayop na yon? Tugon ni Tatay Berto. Abat, sino namang nambugbog sa'yo? Saka bakit? Binalikan kanila. Baka naman meron kang ginawang masama sa kanila. Sige na, Kaloy. Igipan mo na ang tatay mo ng makalinis na ng katawan. Bilisan nyo nang makakain na tayo. Muling wika ni Nanay Monet. Kagad namang kumilos ang dalawa. Gusto pa sanang magtanong ni Kaloy kung bakit hindi ito lumaban at hinayaan lang na mabugbog. Habang naglilinis ng katawan si Tatay Berto, paghihiganti pa din ang nasa isipan. Bata pa lamang, nakakaranas na ng pambubugbog ang ama mula sa ibang tao. Nakasanayan na ng mga ito na kung hindi bibiru-biruin, sasaktan siya ng pisikal. Tila natutuwa pa ang mga ito sa tuwing nakikitang kawawa ang itsura ni Tatay Berto. Dahil sa sobrang pagnanais na makapaghigante, sumagi sa utak ni Tatay Berto na puntahan ng kapatid na si Tia Linita. May kakayanan itong mangkulam at mambarang. Yon ay matagal ng sikreto ng kapatid na si Tatay Berto lamang ang nakakalam. Monet, pupunta muna ako kina Linita ngayon ha. Doon na din siguro ako magpapahilot. Siya nga pala,
Baka gabihin na ako. Mauna na kayong maghapunan ni Kaloy. Huwag yun na akong hintayin. Wika ni Tatay Berto. O siya, sige. Dalhan mo din ng saging at kamote ang kapatid mo. Minsan ka na nga lang makapasyal eh. Magbitbit ka na ng pasalubong. Sigurado kong matutuwa yun kapag nakita ka niya. Tugon ni Nanay Munet. Tay, sama po ko. Matagal na akong hindi nakakapasyal kina Tiya eh. Malapit lang naman pero hindi man lang tayo nakakapasyal doon. Saka di ba, hindi pa makakabuhat yung mga kamay mo. Ako na po ang magbubuhat niyan, Tay. Wika ni Kaloy. Wag na anak. Saka na lang. Walang kasama ang nanay mo sa bahay. Saka malayo ang lalakarin ko. Baka imbes na itong pinabitbit lang ng nanay mo ang dadalhin ko, kakargahin pa kita. Kaya ko naman anak eh. Saka mas kailangan ka ng nanay mo dito. Tugon ni Tatay Berto. Kahit masama ang loob dahil hindi isinama ng ama, sumunod na lamang si Kaloy. Lalo pat ayaw din naman niyang iwanan si Nanay Munet. Ilang sandali lang, umalis na ang ama. Habang bitbit naman ng bata ang laruang baril-barila na gawa sa kahoy. Nagpaalam ito sa ina na maglalaro sa labas ng bakuran. Nakita ng bata mula sa bintana ang mga kaibigang naglalaro. Malapit lamang sa bakuran. Tumango lang naman ang ina dahil abala ito sa pagbabanlaw ng labada sa likod bahay. Hoy Kaloy, huwag kang lalayo ah. Padilim na anak. Huwag masyadong maglilikot. Paalala ni Nanay Munet. Opo, ipapakita ko lang tong ginawa ni tatay na laruan. Ang gaganda po eh. Alam mo naman ay, palagi akong iniinggit na mga yun sa laruan nila. Ngayon ako naman ang meron ay. Tugon ni Kaloy. Anak, hindi tama ang ganyang pag-uugali ha. Makipaglaro ka lang. Huwag mo nang iyabang yung mga laruan mo. Ayos ba yun? Saka hayaan mo lang kung nagyayabang sila. Ang mahalaga, mabuti kang bata. Dagdag ng ina. Niyakap ni Kaloy ang ina bago tuluyang lumabas ng tahanan. Alam niyang tama naman si Nanay Munet. Kaya nawala na sa isip ng bata na magyabang. Bagkus, nakasukbit lamang sa likod ng suot na short ang laruan. Ayaw na niya sanang ipakita sa mga kalaro. Patakbo itong lumapit sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Makikisali lang sana ngunit bigla siyang itinulak ng isang bata. At sinabing ayaw na mga itong makipaglaro sa anak ng duwag. Ayaw namin makipaglaro sa anak ng duwag at lampa. Baka maawa kami. Tatay mo lampa. Wika ng kaibigan. Oo nga, mantagan mo ba naman? Isang suntok lang ng tatay ko. Iyak kaagad yung tatay mong lampa. Kaya lampa ka din kagaya ng tatay mo. Lampa! Iiyak na yan, anak ng duwag. Dagdag ng isa pa. Grabe naman kayo. Hindi duwag ang tatay ko. Hindi! Tugon ni Kaloy. Sa sobrang galit ay hinugot ng bata ang laruan sa likuran. Walang pagdadalawang isip na hinampas sa ulo ng mga kaibigan. Sa lakas ng pagkakapalo, nagkabukol pa ang mga ito. Maliban doon ay nagtamo din ng mga sugat dahil sa tigas at talas ng laruan. Nagtakbuhan ang mga ito habang umiiyak. Nanginginig pa rin sa galit si Kaloy nang maabutan ng ama. Nang mga oras na yon, hindi din maipinta ang pagmumukha ng makita ang anak. Hinawakan niya si Kaloy at inakay pauwi. Nang masilayan sila ni Nanay Munet sa pinto. Oh, ano bang nangyari sa inyo? Kaloy, bakit? Ano bang nangyari? Tanong ni Nanay Munet. Ewan ko ba dito sa anak mo?
Naabutan ko na lang sa labas, naiyak sa nanginginig. Hawak pa nga niya yung baril niya eh. Kaloy, ano bang nangyari anak? Sabihin mo sa amin ng nanay mo. Wika ni Tatay Berto. Kasi tay, duwagat lang pa ka daw eh. Sabi nung anak nung nambugbog sa'yo. Siyempre, pinakita ko lang sa kanila na hindi tayo duwag. Takot din naman pala sila eh. Tugon ni Kaloy. Ano bang ginawa mong bata ka? Saka ano yung pula sa laruan mo? Dugo! Diyos ko, sabi ko sa'yo makipaglaro ka, hindi makipag-away. Paano na yan, Berto? Siguradong susugod ng mga... Hindi pa natapos sa pagsasalitangin niya. Ngunit biglang may kung anong bumagsak sa bubong. Hindi isa o dalawa, kundi maraming bato mula sa labas ng tahanan. Akmang lalabas sana si Tatay Berto ngunit pinigilan ito ng asawa. Ramdam nitong delikado kung sasabayan niya ang init ng ulo ng mga nakaalitan. Nagsisigaw ang mga ito habang patuloy pa rin sa pagbato sa bubong. Magtago na kayong mag-ama. Sa oras na makita ko kayo, makikita niyo ang hinahanap niyo. Lalo ka na, Berto. Ilabas mo dito ang tarantado mo, anak. Wika ng lalaking si Butyo. Papasukin na sana sila ng lalaki. Mabuti na lamang ay biglang may mga tanod na umawat. Marami nang nakikiusyoso sa nangyayari. Sa tulong ng tanod nadala ang dalawang panig sa barangay upang alamin kung ano nga ba ang pinagmula ng gulo para maayos. Kinausap ng kapitan ang dalawang partido para hindi na lumaki ang away, lalo pat nadadamay na ang mga bata. Sa harap ng kapitan, tila maamong tupa lamang si Butyo. Nagkukunwari na sila pa ang inagrabyado. Idinidiin ng mga ito na hindi tinuturuan ng tama si Kaloy at bigla na lamang nananakit. Magsasalita pa sana ang bata upang depensahan ang sarili. Ngunit pinigilan ito ng ina. Sinabihang humingi ng paumanhin at ipangakong hindi na uulitin ang ginawa. Napayuko na lamang si Kaloy kahit sobrang bigat ng kalooban na siya pa ang naging masama. Padilim na nang matapos ang kumprontahan sa barangay. Habang naglalakad pa uwi, walang imikan ang mag-asawa hanggang sa tuluyang makapasok ng tahanan. Umupo lamang si Kaloy sa sala habang si Nanay Monet naman. Inihanda na ang hapunan. Si Tatay Berto naman ay dumiretso na sa kwarto. Lingid sa kalaman ng mag-asawa ang dalang bote na may lamang mga insekto ni Tatay Berto. Mula ito sa kapatid na si Tia Linita. Alam niyang hindi sila makakalaban sa pisikal at lalong hindi pumapanig ang katarungan sa kanila dahil magaling magmanipula ang kabilang kampo. Kaya nais ni Berto na turuan ng leksyon ang mga nanakit sa kanila sa pamamagitan ng barang. Nakangiti si Tatay Berto habang binabalot ng itim na tela ang boteng may mga insekto. Ipinasok niya ito sa kahon upang hindi makita ng asawa, kasama ng papel na may mga nakasulat na kataga para sa sumpang gagawin. Oh, nasa na kayong dalawa? Nakahain na ang mesa. Dalian nyo na't lalamig ang pagkain. Kaloy, tawagin mo na nga ang tatay mo. Hindi magandang pinaghihintay ang grasya. Ano ba kasing ginagawa mo dyan, Berto? Tanong ni Nanay Monet. Andyan na. May inayos lang eh. Sige na anak, susunod na ako. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko, Monet. Ano bang ulam natin? Saka, ang bilis mo namang magluto. Tugon ni Tatay Berto. Hindi na ako nagluto. Ininit ko lang yung kanin. Napadami ang saing ko kaninang tanghali.
Saka ayos na yan. Kasya pa sa ating tatlo. Kaloy, umupo ka na. Nagbukas na lang ako ng sardinas. Wala din naman akong ganang kumain dahil sa nangyari. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa'yo, anak. Saan ba kami nagkulang ng tatay mo sa pangaral sa'yo? Wika ni Nanay Monet. Monet, tama lang ang ginawa ng anak mo. Ano man ang dahilan, kilala mo naman si Kaloy na hindi marunong makipag-away. Saka anak Kaloy, huwag kang gumaya sa tatay mo ha. Nasanay na ang mga loko na sagadin ng pasensya ko, porket alam nilang hindi ako lumalaban. Kaloy, mas mali na hayaan mo silang inaapi ka. Wika ni Tatay Berto. Sila naman po talaga yung nanguni. Gumanti lang po ako. Malas lang nila at hindi nila alam na may dala akong... Tama na nga yan. Kayong dalawa ha. Lalo ka na Kaloy. Hindi pa rin tama na ganun ang gawin mo. Kung hindi mo kayang sabayan ng mga kalaro mo, umiwas ka na lang. At ikaw naman Berto, huwag mong konsintihin niyang anak mo. Hindi natin pinalaking masama si Kaloy. Sabat ni Nanay Monet. Napayuko na lamang ang mag-ama sa sermon ng ina. Hindi na din nila nagawang kumain. Walang imikan ang tatlo. Matapos makapaglinis ng pinagkainan ay dumiretso na sa silid para makapagpahinga. Kinabukasan, maagang bumangon si Tatay Berto dala ang kahon. Ililipat niya ito ng taguan dahil delikado para sa pamilya. Naisipan niyang gawa ng maliit na kubo sa gitna ng palayan, kung saan hindi pupuntahan ng kahit sino, maliban na lamang sa kanya. Bitbit nito ang mga kagamitan at buong araw niya itong inayos. Maliit lamang ito. Akalaing nilagay lamang upang panakot sa ibong kumakain ng binhi at pananim sa lugar. Nang matapos, binuksan niya ang bote at pinasok sa ginawang kubo ang mga insekto. Tinuruan siya ng kapatid kung paano mapapasunod ang mga ito. Ang mga nakasulat na kataga sa papel ay orasyon na kayang mapagana ng kahit sino. Basta't mabigkas ito ng tama. Hindi naman ito naging mahirap kay Tatay Berto dahil bago pa man umuwi noong nakaraang araw, tinuruan na siya ng kapatid. Dagdag pa ni Tia Linita, dapat hindi lagyan na makakain ang insekto. Gugutumin ito ng ilang araw bago gamitin sa sumpa. Iilan lang naman ang binigay ng tiyahin. Pero ayon sa paglalarawan ni Tatay Berto sa mga alaga, ito'y mga bubuyog na mas mahaba ang karayom kumpara sa ordinaryo. Kakaiba din ang mga itsura ng mga ito. Maging ang pulang-pulang mga mata. Maghihintay lamang ng ilang araw bago magsagawa ng mabagsik na sumpa. Bago pa man dumilim, umuwi na si Tatay Berto. Ngunit sa kasamaang palad ay nakasalubong niya muli si Butyo, kasama ang mga kaibigang lasing. Iiwasan na lang sana ni Tatay Berto ang mga ito. Ngunit bago pa man siya makaiwas ay bigla na lamang siyang hinablot. Pinagsusuntok ni Butyo at ng mga kasama nito. Walang kalaban-laban ang matanda habang pinagtutulungan siya ng mga lasing. Halos hindi na makabangon ang ama dala ng mga pasang natamo. Dito na mas tumindi ang galit sa loob ni Tatay Berto. Sa isip-isip niya, gagantihan niya ang lahat ng mga taong gumawa ng dahas sa kanya. Kahit hindi masyadong makatayo, pinilit niya ang sariling makauwi ng tahanan. Ganun na lamang ang pagkabahala ng mag-ina nang makita na halos hindi na makatayo at makalakad ng tuwid dahil sa nangyari. Diyos ko, Berto, ano na naman ba? Diyos ko, anak, dilian mo. Tulungan natin ang tatay mo. Wika ni Nanay Monet. Inilalayan ng dalawa si Tatay Berto ng maayos na maihiga.
Monet, tawagin niyo si Ate Linita. Kailangan ko kamo ng tulong. Wika ni Tatay Berto. Kung dalhin ka na lang namin kaya sa sentro, sigurado ko magagamot ka doon. Saka Diyos ko Berto, bakit nila ginawa yan sa'yo? Tanong ni Nanay Monet. Kailangan ko ang kapatid ko, Monet. Hindi ako gagaling sa gamot lang. Tugon ng ama. Ako na po, Nay. Ako na ang tatawag kay Tia Lenita. Diyan ka na lang po kay tatay. Sige na po. Bibilisan ko lang. Wika ni Kaloy. Nilinis ni Nanay Monet ang asawa habang umiiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang ginagawa ni Butcho kay Tatay Berto. Ilang sandali pa. Dumating na si Kaloy kasama si Tia Lenita. Hindi ito nagsasalita. Bagkus may dala itong langis na panggamot sa sakit ng katawan niya, maging sa mga pasa. Ayon kay Nanay Monet, ang boteng pinaglagyan ng langis ay may kakaibang amoy. Maging ang kulay nito ay tila pinaghalong mga katas ng kung ano-anong dahon. Gamit ang langis, hinilot niya ang kapatid. Kasabay ng paghilot ay mga katagang binibitawan sa hangin na hindi naman naiintindihan ng mag-ina. Ilang sandali pa naging maayos na ang pakiramdam ni Tatay Berto. Kahit mababakas pa sa katawan at muka ang mga pasa. Tila wala na itong nararamdamang sakit at kagad nang nagpasalamat sa kapatid. Maraming salamat Ate Lenita. Tama nga si Berto. Magaling kayong manggagamot. Ayos ka na ba, Berto? Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Nanay Monet. Magiging maayos na siya, Monet. Pero Berto, ang napag-usapan natin, ako na ang bahala sa mga demonyong lasinggero na yon. Ituloy mo na ang kailangang gawin. Aalalayan kita. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang tapang ng mga yon. Wika ni Tia Lenita. Tay, natatakot po ako. Saka di ba, pinagkasundo na kayo sa barangay. Bakit naman sila ganun, Tay? Dagdag ni Kaloy. Niyakap naman ang ina ang anak. Tumingin lang ang ama sa kanila. Walang ekspresyon at ni hindi nagsasalita. Ilang sandali pa ang lumipas. Dala ng paglalim ng gabi. Pinatulog na ng ina ang anak. Samantalang magkasama ang magkapatid na umalis ng tahanan. Ang paalam ni Lenita ay may pupuntahan lamang sila at babalik din pagkatapos. Nababalisa si Nanay Monet ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung saan pumunta ang dalawa o ano ba ang gagawin. Dala ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Sinamahan niya na lang sa silid ang anak na sa mga oras na yon ay mahimbing nang natutulog. Samantala, pumunta ang magkapatid sa kubong ginawa ni Tatay Berto. Hindi na sila naghintay ng ilang araw. Bagkus magkasama silang dalawa upang maganap ang plano. Gamit ang insekto, inuutusan ni Berto ang mga alaga habang nasa gilid lamang ang kapatid. Ito ang umaalalay sa pag-uusal ng katagang magbibigay parusa sa sinumang palolooban nito. Ilang saglit pa. Nang matapos ay nagtawanan pa ang dalawa na tila sinapian ng demonyo. Madaling araw na nang umuwi ang dalawa. Pareho itong tila wala sa sarili habang nasa pinto si Nanay Monet. Parehong puno ng putik ang mga damit. Tila wala pa ring ekspresyon ng mga muka. Hinayaan na lang ni Nanay Monet makapasok ang dalawa. Ni hindi ito nakapaglinis ng katawan niya at bigla na lamang natulog sa upuan. Bumalik na din sa pagtulog si Nanay Monet.
Nagising na lamang sila sa mga sigawan sa labas na tila nagkakagulo. Meron pa silang narinig na tunog ng patrol at ambulansya. Tay, Nay, ano pong nangyayari? Bakit ang ingay po sa labas tsaka? Huwag mo nang alamin, Kaloy. Sige na, dito ako mag-aagahan kasama ninyo. Kung ano man ang problema sa labas, hindi na natin problema yon. Monet, kung ano man ang mga nakita mo, manahimik ka na lang at asikasuhin ang pamilya mo. Nakuha lang nila ang para sa kanila. Sabat ni Tia Lenita. Kaloy, magagahan na tayo. Ngunit tama ang ate ha. Kung ano man ang problema sa labas, wala na tayong pakialam doon. Dagdag ni Tatay Berto. Ayon sa kwento ng mga kapitbahay, natagpo ang patay sa tapat ng sariling tahanan si Butyo na wala ng buhay. Ayon pa sa mga saksi, pinaghihinalaan nilang dahil sa kalasingan, kung saan-saan ito sumuot dahil puno ang katawan ng mga tusok. Halos hindi makilala ang muka dahil sa pamamaga. Ni wala man lamang makapagsabi kung ano ba talaga ang tunay na pinanggalingan ng mga natamong sugat sa katawan. Nanatiling lihim ang gawain ng dalawa. Patuloy namang nanahimik si Nanay Monet. Kung ano man ang nalalaman. Maging si Kaloy. Ni hindi noon naiintindihan ang ginagawa ng ama at tiyahin. Ngunit sa paglipas ng panahon at nagkaisip, siya ka lamang napagtanto na isa sa pinakamagaling na mambabarang ang tiyahin. Ngunit pinagdiinan ni Tia Lenita sa kanya na hindi ito dapat ipagmayabang dahil hindi ito bagay na maganda para sa iba. Ngunit sa oras na makanti ang pamilya, walang pagdadalawang isip na gagamitin ang kakayahan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.